Welcome to Donmar TV News Channel. Okay. Good day sa inyong lahat, sa mga OFWs at sa mga audience ko dito sa Pilipinas. Hi, hello sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, good evening sa lahat ng mga heroes ng mga OFWs kasi sa iba't ibang bansa. Kasi iba't iba tayo ng time zone. And sa mga audience ko dito sa Pilipinas, hi, hello, shout out sa inyong lahat. Okay, ang pag-uusapan natin ay sinagot na ni Presidente Bongbong Marcos itong mga issue tungkol kay Enrile, Secretary Enrile, bilang isang Chief Legal Counsel niya. Okay? Yan ang itatalakay natin kung bakit itong si Enrile ang kanyang itinalaga bilang Chief Legal Counsel sa kanya. Okay? Kasi sabi ng iba, itong si Enrile raw ay naging trahidor sa tatay ni Presidente Bongbong Marcos at sabi pa nga ng iba na he betrayed his father. Okay? So sinagot na yan ni Presidente Bongbong Marcos. Pero bago natin ito itatalakay guys, help me na i-like at i-share itong video na ito sa ating Facebook at YouTube para marami ang makakita dito sa ating vlog. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share dito sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go! Okay? Naka-like and share na lahat. And also guys, itong Donmar TV sa ating Facebook at YouTube, don't forget na i-follow at i-subscribe itong channel natin para lagi kayong updated sa mga pangyayari dito kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Okay. Naka-follow and subscribe na lahat sa ating Facebook at YouTube. Maraming salamat. And also gusto kong mag-greet sa ating Pangulong Bongbong Marcos ng happy birthday. Kasi happy birthday kahapon ng ating Presidente Bongbong Marcos. Sir, happy birthday sa inyo. Hope you may have more birthdays to come at nasa likod mo kaming mga taong bayan para susuportahan ka namin sa pag-unlad ng ating bansa. Okay, sir, happy birthday sa inyong lahat. Okay, so punta na nga tayo dito sa ating issue tungkol nga ni Enrile. Marami kasi ang mga tanong na bakit raw si Enrile, Juan Ponce Enrile ang kinuha ni Presidente Bongbong Marcos bilang Chief Legal Counsel. Kung tutuusin, no, kung if we dig deeper, itong si Enrile ay brilliant ito. Kasi lawyer ito. Okay? So, yan ang maraming mga tanong, especially ng mga kumukontra ng mga panahon ng Cory Aquino. Kumampi ito kay Cory Aquino. At sabi nila, nag-betray raw itong si Juan Ponce Enrile kay Ferdinand E. Marcos noon, senior. Okay? So ngayon, may video akong ipapakita sa inyo. Okay? Ito ay interview ni Tony Gonzaga sa Tony Talks. Sinagot ni Presidente Bongbong Marcos itong special episode ni Tony Gonzaga sa kanyang YouTube channel kung bakit kinuha niya itong si Enrile. Okay? Pero bago natin i-play yung video na yan na sinagot ni Presidente Bongbong Marcos, gusto ko munang magpasalamat sa ating mga good friends sa social media. Itong si Ate Ehe C. Clausen, itong ate ko na laging nagpaparamdam sa ating vlog. Maraming salamat Ate Ehe Clausen sa 200 stars. At itong si Jojo Mones, no, nagpaparamdam naman 50 stars, no. Hello Ma'am Sir Jojo Mones o Jojo Mones. Hello. Ate Ehe Clausen, hello, chat tayo. So ayan. So i-play natin ang video at sabay-sabay tayong mag-react sa sabay-sabay tayong mag-comment sa mga answer ni Presidente Bongbong Marcos
tungkol sa tanong ni Tony Gonzaga kung bakit nga si Juan Ponce Enrile ang kinuha niyang Chief Legal Counsel. Okay? So, without further ado, let's play the video. Kanina po we were talking about appointments sa inyong secretary. A lot of people were asking, why did you put Enrile as your Chief Legal Counsel? Kasi po sa history, hindi hubap. They were saying that he betrayed your father. Klarong-klaro yan, ha? Sa history, some say, others said na he betrayed your father. So ngayon, harap-harapan itong sasagutin ni Presidente Bongbong Marcos. Well, What is your relationship po with... he's like my uncle. I call him Tito Johnny. And I have called him that since I was a child. Since 1986, ilang beses na kami nag-uusap. Put it this way, he's brilliant. I mean, simple lang. He is one of... So, klarong-klaro, no? Masasabi ko, based on mga analysis, kinuha niya itong si Juan Ponce Enrile dahil he is brilliant. Hindi na inisip yan ni Presidente Bongbong Marcos na kung ano man ang nangyari noon sa kanilang sa history sa kanyang father, no? Tungkol kay Enrile, okay? the maybe three best lawyers that I know. Imagine that one. He is one of the 3 best lawyers that Presidente Bongbong Marcos na nakilala niya dito sa Pilipinas. In the Philippines. So as a legal advisor, he certainly fits the bill. He certainly fills the bill. So that's not a problem. Ang dami na nangyari since 86. Did you talk about that, the two of you? All the time. All the time. And we talk about it in terms of I did. So, ang ibig sabihin ni Presidente Bongbong Marcos dito, kinausap niya dito si Juan Ponce Enrile sa kung ano ang nangyari noon sa kanyang tatay, kung ano ang naging relasyon, ano talaga ang tunay na nangyari. Okay? Kung matatandaan natin, meron itong vlog si Presidente Bongbong Marcos sa kanyang YouTube channel interviewing Juan Ponce Enrile. At lahat ng mga question ni Presidente Bongbong Marcos doon, sinagot ni Enrile. Okay? So, after 1986, nung EDSA Revolution, marami ng, as what Presidente Bongbong Marcos has said, marami nang nangyari. So, nagkausap na sila. So, alamin natin kung ano pa ang tunay na mga nangyayari. I did that interview. Yes, in your vlog. Yeah, in my vlog with him. And I kept asking him, if you did this, why didn't you become president? Di ba, nandiyan ka na eh. Sana ikaw naging presidente kasi iniisip ko mas magaling. O nga, tama nga naman si Presidente Bongbong Marcos. Kung talagang binitray ni Juan Ponce Enrile itong si Ferdinand Marcos Sr., no? President Ferdinand Marcos Sr., kung talagang binitray niya ito, sana siya na ring naging presidente noon, no? Pero hindi, si Cory Aquino ang naging presidente doon. 'Di ba? Kung itong si Juan Ponce Enrile ay hungry ng kapangyarihan, siya na sana ang pumalit kay Cory Aquino noon. 'Di ba? Kasi at that time litong-lito ang mga tao. 'Di ba? So, ayan, ibabalik natin yung question. Ikaw naging presidente kasi iniisip ko mas magaling ka naman dun sa dun sa to become president with him. And I kept asking him, if you did this, why didn't you become president? Di ba, nandiyan ka na eh. Sana ikaw naging presidente kasi iniisip ko mas magaling ka naman dun sa dun sa mga iba eh. Sana ikaw na lang. Para sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, mas magaling ka naman kay Cory Aquino, bakit hindi ikaw nang naging presidente, di ba? Oh. Totoo naman. Kasi at that time, yung mga tao kumampi kay Juan Ponce Enrile at that time because siya yung, di ba, dalawa sila, si former President Fidel V. Ramos at itong si Juan Ponce Enrile, no? Kaya nga ma-analyze ko ngayon kung talagang yung kayang Enrile lang ay pinakinggan niya yung taong bayan at that time. Parang sinabi ni Presidente Bongbong Marcos dito na
he was just may point rin si Enrile sa ginawa niya doon dahil nga yung bayan niya ang kanyang sinalba at that time. Pumalit. And he said that wasn't the point. The point was something else. And he has explained it. So we've talked about it so often. And for me, it didn't seem to be an attack really on my father. Imagine it really doesn't seem an attack to my father at that time sa panahon na sinabi ni Enrile noon. Yung mga kasi ano yan, di ba? Controversial na yun at time na bumaliktad na raw si Enrile at that time kay Cory Aquino. Di ba? So meron silang discussion dyan na ni Enrile at itong si Presidente Bongbong Marcos kung ano talaga ang tunay na dahilan bakit yun nangyari. Okay? It seemed to be an attack really on my father. Because also, I was privy to their conversations. Saksi itong si Presidente Bongbong Marcos sa conversation sa telepono itong sa former President Ferdinand E. Marcos at itong si Juan Ponce Enrile. Okay? Nakarinig siya sa telepono ang kanilang actual na conversation at that time. Nandun siya sa krame. Na siya lang ang makapagsabi kung ano talaga ang pulot dulo sa pangyayari noon. Kung ano talaga ang ibig sabihin ni Juan Ponce Enrile at that time. Okay? Na akong may hawak ng telepono ng dad ko eh. So naririnig ko lahat ng usapan nila. So hindi ganoon talaga na hindi kayo papabagsakin namin, kayo hindi ganoon eh. Klaro yun ha? Klaro yun. Siya mismo ang nagsabi kasi siya ang nandun. Okay? Siya ang witness doon. Living witness yan si Presidente Bongbong Marcos. Hindi ganoon eh. Hindi ganyan. Hindi ganoon ang pagkatrato niya. I think he felt that he was really defending the country in some way. Anyway, whatever it is, we have discussed it sufficiently that we are happy to be with one another and happy to work with one another. Why do you trust him? Very good question. Why do you trust Juan Ponce Enrile ngayon? Okay, that's now. Another. Why do you trust him? I don't see any reason for him to betray me. The times are just too different for us to be able to say that, babalik siya sa ganun. And also, time of life na rin niya. He's 98 years old. He's 98 years old. Imagine that one, ha? The reason why Presidente Bongbong Marcos trusted Enrile bilang Chief Legal Counsel ngayon dahil hindi niya nakikita sa mga personalidad, sa mga mata ni Juan Ponce Enrile na i-betray siya. Imagine that one after all what happened sa EDSA Revolution sa panahon ni Ferdinand E. Marcos, di ba? Pero they still have a good conversation, especially yung vlog ni Presidente Bongbong Marcos. Talagang honest ang mga paglahad ni Juan Ponce Enrile noon kung ano talaga ang mga nangyari. And it is acceptable, no? Kasi si Juan Ponce Enrile rin ay isa sa mga tao na kung matatawag natin ay taong bayan lang ang kanyang sinunod at that time. Kasi at that time kasi doon sa Luzon, no, hindi ko masasabing sa Visayas at sa Mindanao ay nagkagulo na doon noon. Okay? At itong si Juan Ponce Enrile ay bumaliktad kay Cory Aquino for some reason. Na inexplain yan ni Enrile ngayon kay Presidente Bongbong Marcos bakit yun nangyari. No? Kung ano man yun ang kanilang conversation, sa kanila na yun. That's why, ngayon, he trusted Enrile. Okay? And isa pa sa dahilan, he is already 98 years old. Nasa peak na siya sa kanyang sa kanyang life. Yan ang sabi ni Presidente Bongbong Marcos. So I guess he just wants to keep working, watching it from my side. Parang natural progression yung nabalik siya dito sa palasyo as the presidential legal advisor.
But I guess from someone who is watching from the outside, it's a little bit... Yun ang question. Ba't kaya sa lahat ng ano yan? Siya. Kasi siyang pinakamagaling. Okay? So, ayan. Ang most, kung masasabi natin, the most reasonable bakit si Juan Ponce Enrile ang kanyang kinuha bilang Chief Legal Counsel dahil siya yung pinakamagaling. Sabi yan ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, ayan ang video, no? So, before natin before ako mag-comment sa interview na yan, gusto ko rin magpapasalamat dito sa Caveman Coffee, 22% off na ito. At bili na kayo sa Shopee dyan, guys, no? Ito yung coffee na recommended ko. Sa mga hindi makabili dahil outside Philippines, message na kayo directly sa Caveman Coffee sa kanilang Facebook. At itong BBM Sara Victory t-shirt with my name, Don Mar TV, bili na rin kayo sa Shopee dito. Okay? Para tulong na rin yan at suporta sa akin. Okay? So, mag-comment tayo dito sa kanyang interview. The interview of Tony Talks, no, was very straightforward. Talagang prangka yung mga tanong isa lang ito, guys, sa mga tanong na controversial ni Presidente Bongbong Marcos na tinanong ni Tony Gonzaga. At sa next na naman nating vlog ay i-explain natin yung ibang controversial issue na tinanong ni Tony Gonzaga. Ngayon, at least we already meron na tayong meron na tayong light kung bakit si Juan Ponce Enrile ang kanyang pinili bilang Chief Legal Counsel. Okay? So, number one is siya talaga yung magaling. Wala na siyang ibang makikita itong si Presidente Bongbong Marcos. At isa pa dyan, there's no reason for Enrile na i-betray siya. Dahil ito ay matanda na. He is in the peak sa kanyang life na, no? At talagang si Enrile naman kahit matanda ay very pa rin, yung very sharp pa rin ang kanyang brain when it comes to legalities. Kaya nga kinuha ng bilang Chief Legal Counsel. Okay? So kayong mga audience ko dito, ano ang masasabi nyo tungkol dito? Tama lang ba na itong si Juan Ponce Enrile ang kinuha ni Presidente Bongbong Marcos bilang Chief Legal Counsel? Anong masasabi nyo sa komento ni Presidente Bongbong Marcos tungkol kay Juan Ponce Enrile? Okay? Libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa interview na ito. Bakit si Enrile ang kinuha niya bilang Chief Legal Counsel? Okay, so guys, hanggang dito lang itong video na ito. Don't forget i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And follow and subscribe Don Mar TV para lagi kayong updated tungkol kay Presidente Bongbong Marcos. Okay? And mahalin natin ang Pilipinas as what Vice President Inday Sara Duterte always said. Okay? So guys, see you in my next video. Have a great day and God bless everyone.